Hello po, good morning, good afternoon, good evening po sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Roselski TV. Andito po tayo para mag-reaction sa live ni Kalinga Edu. At may nag-comment doon at kinumusta ang naging sakit ni Biancy. At sinagot ito ni Kalinga Edu. Pero bago po yan, pakisuportahan po muna ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalinga Prab. At ito na nga po yung naging reaction ni Kalinga Edu sa pagkakasakit ni Biancy. Ito po, panoorin po natin. Nasa iba pa po. Opo. Get well soon po kay Biancy. Ayos yan guys. Kaya ni Biancy guys. Normal na sakit yan. Lagnat, sakit ng ulo ha. Common yan. Common po yan. Hayaan nyo lang po si Biancy. Huwag nyo masyadong i-baby. Hayaan nyo lang po natin. Pagka talagang malala, doon tayo masyadong masyadong kasi syempre kung ako si Biancy, ayoko palagi akong ayoko masyado akong binibaby. Paano ako niyan masasanay? Diba? Hayaan nyo po yung bata huwag mo masyadong i-baby guys. At ayun lang yun lang yung nasabi ni Kalinga Edu doon sa pagkakasakit ni Biancy. Hindi pares ni Doc Love na talagang halos sabihin na niya na malala si Biancy. At tama naman si Kalinga Edu na talagang normal lang yung pagkakasakit kasi nga sa klima, sa panahon, di ba? Ulan, araw, di ba? Yun ang nararanasan ngayon diyan sa kanila sa diet. Kaya siguro nabaguhan si Biancy sa kanyang pagtira doon sa apartment, di ba? At sabi pa niya wag masyadong bibihin si Biancy kasi malaki na yan paano matututo maging tawag dito mag-isa si Biancy kung pag ganyang magkakasakit ay andyan na agad ang na naaawa ka kaagad ang iba, di ba? At yun, huwag daw bibihin, sabi ni Kalinga Edu. At normal lang yung sakit na nangyari kay Biancy. At dito naman po tayo, susunod po natin ay yung reaction ni Kalinga Edu doon sa vlog ni Dr. Love. Ito po ang kanyang nasabi. Yes, di ko nagustuhan yung vlog ni Dr. Love. Common po magkasakit ang ulo, common po magkalagnat. Ang masama kong lagnat, tumatagal lang 1 linggo. Yun ang di na tama. May something na yun. Pero kung ganyan guys, okay lang. Ako nga, ubusipon Palag pa rin kahit anong mangyari. Wala yan. Pag nagpahina-hina ka sa sakit, lalo ka magkakasakit. Hindi ko rin nagto ng vlog ni Doc guys. At ayun siguro may nabasa siya na hindi gusto yung vlog ni Dr. Love. Kaya nasabi rin ni Kalinga Edu na hindi rin pala talaga niya gusto yung naging vlog ni Dr. Love na masyadong malala ang sakit ni Biancy sa ang dating, yun ang dating At saka sabi pa ni Doc Love doon pagkagaling sa live selling nagkasakit na si Biancy. Po. At talagang normal lang naman talaga yung pagkakasakit ng ganun At hinalimbawa pa nga niya yung kanyang sarili na baliwala sa kanya yan kung talagang aalagaan mo yung sakit, talagang lalala ka, di ba? At yung tatagal yung kanyang lagnat ng 1 linggo, yun ang talagang malala, di ba?
Yun ang may something na daw, sabi ni Kalingap Edo, ano. At doon naman tayo sa naging topic ni Dr. Love dati, na yung mag-uuwian, di ba? At maraming may gusto na mag-uuwian si Beyonce, saka si Dr. Love siguro gusto na rin yun na mag-uwian si Beyonce. Ito po ang naging reaction ni Kalingap Edo dito. Pag pinauwi nyo si Beyonce guys, mas kawawa yung katawan niya. Mas lalo magkakasakit yun kasi malayo ang bahay niya. Madaling bumili ng ulam kaysa magbiyahe ng 1 oras. Araw-araw. Napapabayaan. Kita nyo naman sa kay Beyonce guys. Hindi naman siya pumayat eh. After live selling guys, ayaw niya na talagang kumain. Wala na siyang gana. Pinagsasabihin ko na yun na kumain siya. Matigas ang ulo eh. Hindi ko naman pwedeng pilitin. Hindi ko pwedeng pilitin lang ako eh. Mas alam niya yung katawan niya eh. Kaysa sa akin. Saka pinapabantayan ko yun doon kala early. Kung anong problema. Kung may sobra talaga. Halimbawa may pangangailangan doon na kailangan nila talaga na hindi, na hindi kaya. Sabi siya. Masabi siya sa akin. At ayun nga po, yung naging reaction ni Kalingap Edo doon sa na yan, na kung mag-uuwian si Beyonce, mas lalong mahihirapan ang katawan ni Beyonce, lalo yung magkakasakit, At siguro nasabi yun ni Kalingap Edo kasi hindi siya naniniwala na nagkasakit si Beyonce dahil nagutuman, di ba? Kasi sa live selling pala, pinipilit niya itong kumain pero ayaw namang kumain ni Beyonce, 'di ba? At ang sabi pa nga ni Kalingap Edo diyan, napakatigas ng ulo ni Beyonce. At alam ni Beyonce yung katawan niya kaya hindi na niya pinilit, 'di ba? 'Di ba? At nasabi pa ni Kalingap Edo dito na mas madali ang bumili ng gulay sa tindahan kaysa sa umuwi 1 oras, 'di ba? At yun namang yung sabi ni Doc Love na doon sa vacant na oras. Kailangan daw nasa school yun nag-aaral para sa susunod na subject, pambihira si Doc Hindi naman ganoon palagi yun Syempre kailangan mo rin ng pahinga, 'di ba? Pahinga ng utak, hindi puro aral. At nalaman din natin na talagang sinasabihan niya yung mga beneficiary niyan yun kung anong mga kailangan na hindi nila kayang bilhin, at si Kalingap Edo na yung bahala. Yun, ganun niya kaalaga si Beyonce doon sa boarding house sa apartment. At diretso na po tayo doon sa magandang balak ni na Kalingap Edo at ni Kuya JP kapag natapos na yung bahay ni Nanay Rosa. Ito po, pakinggan po natin si Kalingap Eds. Sigurado guys, pag nagawa na natin yung bahay kay Nanay Rosa, magiging okay, magiging maganda, magiging masaya lalo dun kasi may mga plano kami dyan nila Kuya JP. Baka susunod pag nagawa na overnight minsan o kahit isang beses lang natin try natin tapos ligo sa umaga, di ba? ganda nun. Ang ganda po kasi guys, pag umaga po napakaganda po ng dagat kala Nanay Rosa. Yan po ang katotohanan. Sarap doon. Guys, napakaganda guys doon. Pag natapos na guys kaso logi wala kami signal doon.
At ayun po may magandang plano pala si Kalingap Edo at saka si Kuya JP doon sa bahay ni Nanay Rosa May balak silang magmamalagi doon kahit isang gabi. At ayun, hanggang dito na lamang po ang ating konting pagre-reaction dito sa live ni Kalingap Edo. Hanggang sa muli pong pagbablog. Bye-bye. God bless po sa lahat.